Hi guys, good afternoon. Dito tayo sa running track. Um, I just want to share yung verse sa Bible. Ang binabasa ko siya kanina yung sa Prodigal Son, na chapter 15 ng Luke. So alam ko familiar na kayo dun sa part na naglayas siya tapos actually kinuha niya yung mana niya tapos nilustay niya lang tapos naghihirap siya, na-realize niya na is better off kung uuwi na siya. Tapos nung malayo pa lang siya, naawa yung Diyos, naawa yung dad niya. Actually, meron na siyang apology letter. So, sabi niya, hingi siya ng patawad, tapos maglilingkod na lang siya bilang ang tawag dito, alipin dun sa bahay ng kanyang ama. Pero sabi niya, sabi ng salita ng Diyos, malayo pa lang siya, napuno na ng awa yung tatay niya sa kanya. So, dun sa tagpo na yun, yung ama ay siya ay tumakbo. Well, hindi ko alam kung sa buong Bible meron pang verse na nagsasabi na isang tatay ay tumakbo. Pero alam naman natin, lalo na sa ating family setting, so kahit sa ano yata ang bansa, wala ka pa nakikitang pag nagkasala yung anak, yung tatay ang lumalapit para ayusin yung kanilang di pagkakaintindihan. Alam niyo, ngayon ko lang na-realize to, mga last 7 years, nakikinig ako sa isang Bible study na sa buong Bible daw, ito lang yung isang beses na tumakbo ang ama, or dito pinapakita ang Diyos na tumakbo. So na-realize ko rin yun na ang Diyos ang unang gumawa ng paraan para tayo magkaayos or mapalapit sa Kanya. Merong isang kanta na Forever Grateful. Yung first line nun is, "You did not wait for me to draw near to you, but you humbled yourself in plain humanity." Ba? Di naghintay ang Diyos para lumapit tayo sa Kanya, pero gumawa siya ng paraan para makalapit tayo sa Kanya. At sabi nga ng salita ng Diyos, sa pananampalataya, dapat tayo ay nalulugod ang Diyos pag tayo ay lumalapit sa Kanya. So, kung meron kayong mga sinusundan na government requirements, ganyan, so, sa requirement din ng Diyos sa paglapit sa Kanya ay pananampalataya. Nabanggit ko lang yun kasi dito maraming tumatakbo. Actually, tatakbo sana ako kaso maraming impact yung yung pagtakbo sa paa. So, mas maganda na yung nasa bike ako. So, salamat sa inyong pakikinig. Remember na pag tayo lumalapit sa Diyos, hindi tayo masusunog. Kundi sasalubungin pa niya tayo. So, salamat sa inyong pakikinig. At God bless us. Mamaya, kita-kita tayo sa live sa YouTube. God bless you guys.